Magandang umaga o gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Elmer. Ilang buwan na rin po ninyo akong tagapakinig. Kaya ngayong hindi ako gaanong abala, ay naisipan ko na rin magpadala nitong sarili kong karanasan. Nangyari po ito noong kabataan ko pa at nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo. Noong mga panahong ito, may dalawa kong kabarkada na tawagin na lang po nating Randy at Paul. Silang dalawa yung madalas kong kasama noon kahit saan man ako magpunta. Nauso po noon yung sabong sa aming baryo. Kaya't madalas kapag walang pasok ay dumediretso kaming tatlo sa sabungan. Walang alam yung aking mga magulang doon. Kaya't matagal ko ring itinago sa kanila yung aking bisyo. Dahil sa pagkahilig namin sa sabong noon, dumating nga kami sa punto na kahit may pasok kami, ay nagagawa pa rin naming lumiban para lamang makapunta sa mga pistahan kung saan nga merong nagaganap na sabong. Bonus na lamang sa amin noon kung meron pang mag-imbita sa amin na makipista sa kanila. Isang pagkakataon noon, nalaman namin sa isa naming kaklase na merong pista sa isang liblib na nayon na pwede nga naming puntahan. Nagkataon din noon na wala kaming pasok dahil merong pagpupulong yung mga guro. Kaya't hindi na rin kami nagdalawang isip pa noon. Pagkalabas naming tatlo sa aming eskwelahan, agaran nga kaming naghanap ng masasakyan para makapunta sa naturang baryo. Ni hindi na nga kami nakapagpananghalian noon para lang makarating agad sa naturang baryo at maabutan namin yung sabong na magaganap raw doon. Naisip lang namin noon na sana'y merong magyaya sa amin na makikain sa kanilang bahay. Nakahanap nga kami ng masasakyan noon at agaran kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryong yon. Tinanong ko pa nga yung driver noon kung maabutan ba namin yung sabong sa naturang baryo at napatawa naman ito. Dahil medyo maaga pa naman daw kami. Dahil kadalasan daw ay nagsisimula yon ng mga bandang 2:00 pa ng hapon. Sinabi ko na lang din noon na makikipista muna kami ron. Kaya't yun nga yung rason kung bakit maaga kaming pumunta ron. Medyo hindi naman ganun katagal yung naging biyahe namin noon. Karating nga namin doon ay napakarami na nga ng mga tao sa kanilang mga kalsada. Pansin rin namin na abala nga yung halos lahat ng tao kaya't marahil ay oras na nga yun ng pananghalian. Pagkababa namin sa tricycle noon ay tumambay na muna kami sa kanilang maliit na plaza. Hindi muna kami umaasa noon na may magyayaya nga sa amin upang makipista. Kaya't wala kaming nagawa kundi magpalipas na lang ng oras doon. Pero noong akmang pupunta na nga sana kami doon sa sabungan, may isang lalaking lumapit sa amin noon. Sa aking pagkakatansya ay nasa 50 anyos na po ito. Nagtanong ito sa amin kung nakapagpananghalian na raw ba kami. Kaya't lahat kami ay napailing. Sinabi pa nga ni Randy sa kanya noon na wala kaming kakilala sa naturang baryo. Kaya't nahiya kaming pumunta sa mga kabahayan. Napatawa naman po yung lalaki noon at sinabing hindi dapat kami mahiya dahil pista naman doon. At wala namang problema kung makikain nga kami sa mga kabahayan kahit pa na hindi namin kakilala yung may-ari ng bahay. Dahil hindi pa nga kami nakakain noon at naawa rin po ito sa amin, niyaya niya kaming pumunta muna sa kanilang bahay. Medyo may pag-aalinlangan ako noon. Pero dahil nagpasya ng sumama sa kanya sina Randy at Paul, wala na rin akong nagawa kung hindi yung sumama rin sa kanila. Habang naglalakad kami at dumadaan sa mga kabahayan ay lalo lang kaming nakakaramdam ng gutom. Dahil nga sa samyo ng mga pagkaing nakahain sa bawat hapagkainan doon. Tinanong nga namin yung lalaki kung saan babanda yung kanyang bahay. At ayon sa kanya ay nasa dulo pa raw yon. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa may madaanan nga kaming bahay kung saan may nakatayo sa tapat nun na isang matandang babae. Titig na titig po ito at napansin rin po yun ng lalaking aming kasama. Noong makarating kami sa may tapat ng bahay na yon, ay binati na lamang yun ng lalaki at sinabing dadaan lamang kami. Pero napako yung paningin ng matandang yon sa amin.
Sinabi pa niya sa lalaki na dumaan daw muna kami nang sa gayon ay makakain. Ayaw sana namin noon dahil parang may kung anong kakaiba sa naturang matanda. Pero ayon pa sa lalaking yon ay masamang tumanggi sa grasya. Dahil dito ay wala na rin kaming nagawa kung hindi yung pumayag sa alok ng matandang babaeng yon na kumain muna kami sa kanyang bahay. Noon nang maglakad noon yung lalaki samantala kaming tatlo ay nasa likuran lamang nito at nagbubulungan. Pagkapasok namin sa bahay ng naturang matanda, agad niya kaming dinala sa may kusina. Walang gaanong tao roon sa may sala. At nang makarating kami sa kusina ay wala rin pong tao roon. Binigyan kami ng matanda ng pinggan at kutsara at saka sinabihan kami na kami na lamang yung bahalang kumain. Saktong kakain na kami noon nang may dumating silang bisita. Napadungaw yung matanda at sa wari ko ay importanteng tao yon. Dahil nagmamadali nga itong magpaalam sa amin. Nung wala na nga yung matanda, agad na nagwika yung lalaki sa amin noon. At ayon sa kanya ay palitan daw namin yung aming mga pinggan at baso ng mga babasagin. Nang sa gayon daw ay malaman namin kung may hindi magandang nakahalo sa pagkain. Napakunot naman ako ng noon at nais ko sanang magtanong pero sinabi sa amin ng lalaki na tsaka na lamang yung mga tanong. Inabutan nga niya kami ng babasaging pinggan at baso at tsaka nga kami kumuha ng pagkain. Nang nakakuha na nga kami, agaran niya kaming sinabihan na paikutin daw namin yung aming mga pinggan. Dahil kita namin noon yung pagkabahala ng lalaki sa amin. Ginawa nga namin yung kanyang sinabi bago pa man makabalik sa amin yung matanda. Nagkataon din naman na kami lang yung tao sa may kusina. Kaya't wala ring pupuna sa aming ginawa. Sabay-sabay nga naming inikot yung aming mga pinggan. At lahat kami nagulat nung magkaroon yun ng bitak. Mabuti na nga lang at hindi yun tuluyang mabasag. Kaya't hindi nagkaroon ng kalat sa kusina. Napamura naman ng pabulong yung lalaki noon. At saka nagwika na kailangan na naming umalis sa bahay na yon. Naging panay naman yung pag-usisa namin noon. Pero ayon sa kanya, ay dapat na kaming umalis at sa bahay na lamang daw niya kami kumain. Dahil kita rin namin sa kanyang mukha yung takot ay iniwan lang namin doon yung aming mga pinggan sa mesa. At pagkatapos nun, nagmadali na nga kaming lumabas sa kusina kung saan nakatiwangwang lang din yung pintuan. Nakita pa kami ng matanda noon na hanggang sa mga sandaling yun ay nasa labas pa rin. Tinanong nga niya kami kung tapos na ba kaming kumain at yung lalaki yung siyang sumagot at sinabi na tapos na kami at dadali na nga niya kami sa kanyang bahay. Napatango na lang din yung matanda sa amin noon pero medyo nagtataka. Animoy makahulugan nga yung naging pagngiti nito. Nagmadali kaming naglakad hanggang sa tuluyan na nga kaming makalayo sa bahay ng matandang yon. Nang mga sandaling yon, doon lang nagwika yung lalaki at ayon sa kanya, malakas na raw kasi yung haka-haka sa kanilang baryo. Naswang nga raw yung matandang yon. Pero pinapasok pa rin daw niya kami dahil nakakahiyangang hindi ito pagbigyan at baka kung ano pa raw yung sabihin. Lalo at hindi naman daw kumpirmado na isa nga itong aswang. Yun ay bago nga namin madiskubre yung katotohanan. Mabuti na nga lang at nalaman kaagad namin na aswang talaga ito. Dahil nagkaroon nga raw ng bitak sa aming mga pinggan nung paikutin namin yon. Turo daw yun sa kanya ng kanyang lolo. Dagdag pa ng lalaki. Kung hindi raw pagpapahawa yung gagawin nun, ay baka lalasunin daw kami ng matanda at kapag magkasakit na kami, ay doon daw niya kami bibiktimahin. Sinabi pa niya na kung hindi rin namin pinaunlakan yung kanyang paanyaya sa amin noon, ay baka kung ano pa yung kanyang gawin at hindi na nga kami makakauwi. Nung mga panahong yon, dumiretso na kami sa bahay ng lalaki at doon na nga kami kumain. Sinabi pa niyang wala kaming dapat ipag-alala dahil hindi raw siya aswang. Napatawa na lang din kami sa kanyang sinabi noon at minabuting tapusin na nga yung pagkain. Noong makatapos na kami, sinamahan pa kami ng lalaking yon sa sabungan. At ayon pa sa kanya,
ay baka maging kargo di konsensya pa raw niya kami kung hayaan lamang niya kami sa kanilang baryo. Lalo pa't napag-interesa na nga kami ng matandang aswang. Nung matapos na nga yung sabong, pinatid na rin kami ng lalaking yon sa sakayan ng tricycle at saka inantay na makabiyahe pa uwi. Ganoon na lang yung aming pagpapasalamat sa kanya noon. Dahil kung wala yung kanyang tulong at gabay sa amin ay baka tuluyan na nga kaming nahulog sa patibong ng matandang aswang na yon. Halos hindi kami makapaniwala at hanggang sa makarating ako sa aming bahay ay naging balisa ako noon. Pakiramdam ko ay anumang oras ay susundan ako ng matandang yon. Mabuti na nga lang at hindi kami nakakain ng pagkaing inihain nito. Kung nagkataon ay baka tuluyan nga kaming nahawaan o kung hindi man ay baka nalason. Pero hindi lamang po yun yung mga nangyari dahil meron pa pong ibang mga nangyari. Pinagalitan nga ako ng mga magulang ko noon nang sinabi ko sa kanila yung mga nangyari. Sinabihan din nila ako na wag raw akong sasama sa mga sabongero kong barkada dahil masisira lamang daw yung aking buhay. Nangako naman ako sa kanila noon na hindi na nga ako tutungo sa mga sabungan para na rin sa aking kaligtasan. Noong gabing yon, sa hindi ko inaasahan ay hindi nga ako makatulog. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin at parang nagbabantay sa bawat paggalaw ko. Sa kadahilanang ito, ilang ulit akong napasilip noon sa bintana. Gawa ng pakiramdam ko nga ay merong nakamasid. Nakatatlong balik na ako noon sa may tapat ng bintana noong may maulinigan nga akong yabag sa labas ng bahay. Alam kong sa may tapat lang din yun ang aking kwarto. Kaya't marahan kong sinipat yung paligid para malaman kung ano nga ba yun. Ganoon na lamang yung gulat ko nang may makita kong itim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Inilabutan na nga ako noon dahil naisip ko kaagad yung matandang babae na nag-imbita sa amin. Dahil dito, minatsagan ko nga po yon hanggang sa makita kong marahan yun na lumapit sa may dingding ng aking kwarto. Nagpalingalinga ako noon at napaisip kung ano nga bang pupwede kong ibato sa kanya. Nung wala na nga akong maisip na ibato, ay kinuha ko na lang yung maliit na bangko na nakalagay sa ilalim ng aking higaan. Nang makuha ko na po yun, minatsagan ko nga yung nilalang na yon hanggang sa makita kong napapasilip na nga siya sa may siwang ng dingding. Wala akong naging pakialam noon kung masira man yung dingding. Noong matansya ko nga yung kanyang distansya, walang pagdadalawang isip kong binato sa kanya yung hawak kong maliit na upuan. Isang malakas na pag-ungol na lang din yung aking narinig sa kanya noon nang magawa ko itong tamaan. Nakita kong napalingon pa ito sa akin at lalo pang nandilat yung kanyang mga mata. Naisip kong baka nagulat yon sa aking ginawa at marahil ay hindi nga niya ako kagad nakita. Naisip ko noon na baka kung ano pa yung kanyang gawin sa akin, kaya't napasigaw na nga ako para gisingin yung mga magulang ko. Ilang ulit pa akong napasigaw noon at parang nabunutan nga ako ng tinik sa aking lalamunan. Nung marinig ko na nga yung boses ng aking ama na nagtatanong kung ano ba talaga yung mga nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya na merong aswang sa labas ng bahay. At alam ko nga na yung matanda yun sa kabilang baryo. Napamura naman yung aking ama noon at makaraan yung ilang sandali ay bumaba nga siya sa aming bahay. Pero sakto ring pagkalabas ng aking ama ay tumakbo na rin palayo yung nilalang na yon. Hindi na lamang siya hinabol ng tatay ko noon at sinabihan akong matulog na dahil siya na umano yung bahalang magbantay sa paligid. Kinaumagahan po noon, kumonsulta kami sa albularyo at nagpalagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay, pati na rin sa mga dingding, bintana at mga pinto. Talagang naniguro na po kami noon dahil mahirap na at baka bumalik pa yung aswang na yon. Sa awa naman po ng Panginoon at sa tulong ng albularyo ay hindi na muling nagparamdam sa amin yung nilalang. Gayunpaman, hindi ko po malilimutan yung mga nangyari ng gabing yon. Ito po yung karanasan ko. Pero dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.